Ito yung mga residente dito sa Intramuros na maililipat o maire-relocate doon po sa Morong Rizal. And marami pa rin mga foreigners ang namamasyal dito. Natapos na rin pala yung paglalatag nila ng mga paver blocks dito sa kahabaan ng General Luna Street. Marami tayong makakainan dito at mabibilan mga souvenirs. Hindi pa tayo napapamit yan eh. Talaga hindi po makakapasok yung mga sasakyan dito dahil may mga barikada nga po, no? Dito po yan sa Intramuros General Luna Street. Ayan, baybayin po natin muli itong street na ito at mukhang may mga paninda doon sa may bandang Casa Maynila. Puntahan natin. So ito yung Palacio del Gobernador. Ito naman yung Cathedral Church. Ang ganda ng lugar na to at naayos na rin itong mga paver blocks dito. So nakalaan po itong kalsada na ito para sa ating mga kababayan na namamasyal po rito, no? Para din po ma-enjoy nila yung pamamasyal dito. Ganun din yung mga foreigners at marami din pong nasisiyahan sa Intramuros ang mga banyaga na namamasyal dito. Yan po yung Manila Cathedral Church. Kung may makikita man tayong mga sasakyan, dyan lamang yan sa mga intersection. Pero itong kahabaan mismo ng General Luna Street ay inilalaan po ito para sa mga pedestrian, mga kababayan natin, at sa mga light vehicle tulad ng mga pedicab at mga e-bikes. So ito naman yung Morbay Chart Maps and Maritime Supplies. Hello. Yeah. So katulad yan, dito lamang po yung mga sasakyan sa mga intersection. Tapos itong kahabaan ng General Luna Street ay may mga harang-harang nga po para hindi rin po makapasok yung mga sasakyan. So ito yung Mercantile Insurance. Palacio Grande. Approaching tayo dito sa Plazuela de Santa Isabel. Ito yung maliit na plaza na ito. Marami dyan nagpapahinga. So itong street na ito, Anda Street ito. So dyan lang tayo makakita ng mga sasakyan. Lang yan, pero dito yan, nakalaan po talaga ito para sa mga kababayan natin at mga foreigners na namamasyal dito sa kahabaan ng General Luna Street.
So mayroong ano no, every Saturday and Sunday yung tinatawag na Mercadillo. So marami tayo dito nga makikita mga ano, pagkain at mga souvenirs na mabibili. So ito yung Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito naman yung Ironton Builders and Development Corporation. Ayan, dito na po tayo sa Casa Maynila. Ayan, ito yung Casa Manila Museum. Ito yung mga cafe dito. At may mga restaurant dyan katulad ng Barbaras. Ito nito, oh. Hindi pa tayo napapalit dyan eh. Ito naman yung ano, San Agustin Church. Ano foreigner ngayon? So mostly yung mga sasakyan makikita na lang natin dito yung naghahatid lamang ano, para dito sa simbahan.
Ngayon, yung mga pedicab naman dito, yan, na-allow din po yung mga light vehicles kasi yan. Ito yung Father George William Museum, yan. May Starbucks dito. And nung isang taon ay kinumpirma ng Intramuros Administration na mayroon pa ring 2,000 na mga informal settler sa makasaysayang napapadirang lungsod ng Intramuros sa Maynila. At ang administrasyon ng Intramuros ay patuloy sa programa para sa relokasyon at tinatawag po nila itong Simple Program. At makikinabang daw dito ang humigit kumulang na 417 formal settler na pamilya na ililipat sa Morong Rizal. Yan naman ang Casa Maritima. Ito yung Red Cross. Intramuros Night Market. Dito na tayo sa may Victoria Street. Ito yung Patio Victoria. May fine dining dyan at may mga events na nagaganap dyan like birthdays, weddings, anniversary. Ito naman ang eskwelahan ng Pamantasan ng Maynila. Ayan, PLN, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Nandito tayo sa gilid. Ito naman yung Silay Center. Galing ng architecture nito, saka yung ginamit ng kahoy at mga bato. Mga handicrafts pala ito, mga antiques. Yan. Ito yung Amosuk Seaman Hospital. And ito yung Dole, yung building na yun.